Kasi ngayon, pag sinabing Sabungero story, that's ML story. I mean, sa aming manonood. Pero, gaano katindi ang, I'll go straight, no? How much death threats did you get because of that story? Almost Palatag lang, ha? Almost every day. Patuloy kita. I had long conversations with Mike Enriquez when he was alive about, you know, the hazards of doing, you know, all these stories. And we talked about death threats, halimbawa. When Mike decided to go into his career, oo, kaakibat yun. Tama. Oo. Ikaw ba, when you were doing the Sabungero story, inisip mo na ganun, matindi ba ang pananakot, ang death threats na natanggap mo? Foul. Foul talaga, Tito Boy. Foul. Yung message talagang, kung mahina-hina yung naturalesa mo, hindi ka makakain ng almusal. Message ito. Message, may tawag. May tawag? Iba-iba, oo. Merong pasabi na gagamitin pa yung kaibigan mo. Na, Meron mga envelope, may sulat din, wala? wala man literal na gano'n. Okay. Nagsimula sa messages hanggang sa... Yung kaibigan mo na hindi mo sukat akalain na... Teka muna, kanino ka ba Kampi. Kakampi sa akin? Kanino ka- Ano ang sinabi? Handa na yung... ang pinakahuli na naalala ko, saan ko padadala yung bulaklak mo? Okay. Sabi ko, anong bulaklak? So, lalaruin ko. Bulaklak ng patay dahil malapit na yung burol mo. Mga ganon. Mga ganon. Pero, Emil, alam kong marami ang natanggap mo. Minsan, nervously, you would react to messages like that by, you know, there's a nervous laughter to that eh. Pero may takot. Were you afraid? Are you afraid? Not necessarily for yourself, but for your family, for your children. Merong takot, Tito Boy, sa totoo lang. Pero, sa totoo lang, ano, with all honesty, hindi nila ako kayang pigilan dito sa ginagawa ko. Ididiretso ko ito kung ano yung sinimulan ko. Gusto kong magkaroon ng closure, makita yung resulta ng... Naalala ko because your wife requested for prayers, for protection, for your family. She must have been so affected. Was she? Medyo, Tito Boy. Kasi Ang mga bata. ang kids okay lang. Yung dalawang bagets ko, walang problema. Basta kinakwentuhan ko lang sila every night. Pagka kami naghahapunan, bibigyan ko lang sila ng update. Okay na sa kanila yung gano'n. Si Mrs. lang ang medyo hindi kampante. Dahil una-una, hindi naman siya media practitioner. Okay. Hindi siya sanay sa ganitong klase na hanap buhay. Pero para sa akin, for her to have come out and actually requested for prayers, matindi yun. Tama, Tito Boy. Oo, matindi yun. Nung How do you keep that balance of being able to deliver your job, but at the same time, protect your family? May bodyguards ka? ang GMA, ang ating network, ay nagbigay kaagad ng, kumbaga nag-provide kaagad ng seguridad para sa kakaligtasan ko, sa kaligtasan ng pamilya. Inatupag nila kaagad yung aking seguridad, pati na aking pamilya. So, yun pa lang, napakalaking bagay na sa akin. Na, Correct. nakakatuwa Because some naman, people are not nakakatawa ng comfortable puso. with bodyguards, di ba? Sometimes they call more attention pag halimbawa ikay nasa isang lugar.